Okay, so pag-usapan naman natin ngayon yung kanyang pangmalakasang camera. Let's break this down kasi napakadaming nangyayari dito. Simulan natin dito sa kanyang main sensor. Meron tayong 50MP wide-angle lens. Ngayon, etong high resolution na to, partner niya ang isang wide f1.8 aperture na nagsisilbing light intake ng camera para mas maraming ilaw ang pumasok. Sa likod naman ng lens, may 5P lens construction tayo. 5 layers yan na sadyang ginawa para manatiling sharp ang photos mo from edge to edge. Meron din itong mabilis na autofocus at ito ang pinaka-importante, 2-axis optical image stabilization or OIS. Isipin nyo yung OIS na parang suspension system ng lens. Kinokontra nito ang paggalaw ng kamay mo in real time. Kaya sobrang laking tulong nito sa handheld shots, lalo na sa low light. Sinubukan ko to habang naglalakad dito sa labas nung isang gabi at kahit na gumagalaw ako, malinaw pa rin yung photos at minimal lang yung kanyang blur. Pagdating naman sa dynamic range, bilib ako rito. Sa mga high contrast scenes, kunwari backlit yung kinukuhanan mo or yung mga against the light, kayang-kayang ibalas ng camera yung highlights pati na rin yung shadows. Hindi siya blown out tingnan. Kitang-kita pa rin yung details habang maliwanag at lutang na lutang pa rin yung subject mo. Sa colors naman, medyo vibrant siya, yung classic na Oppo look. Pero hindi naman siya over or masyadong matingkad. Kumbaga, Instagram ready na siya agad pagkapindot mo, may polished at filtered aesthetic na siya at hindi mo na kailangan pa mag-effort na mag-edit pa sa post.